Hi guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung kaninong energy to. Pwedeng sa'yo, pwede rin sa person mo. Kaya be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message. Kaninong energy to? Give me the message. Kaninong energy to? The Fool. Give me the message. Kaninong energy to? Meron ditong Two of Swords reverse. Ace of Pentacles reverse. Give me the message. Four of Swords. Meron ako nakikita ditong Gemini, Aquarius, and Libra. Virgo, Capricorn, Taurus. Meron din ditong Virgo, Ulusor, Gemini, Aquarius, and Libra. Nine of Wands, reverse, Aries, Leo, Sagittarius, and Virgo, Capricorn, Taurus. Two of Pentacles, upright. Okay. Nakikita ko dito, no? Meron ditong tao na gusto ng bagong simula sa'yo. Pwedeng ikaw to o pwedeng person mo to. Meron ditong tao na gusto ng new beginning sa connection na to. Meron ditong Year of the Dog. Itong tao na ito, no, sa The Fool, hindi to takot sumugal, hindi to takot mag-take ng risk sa connection na to. Kumbaga, no, nakikitaan ko dito yung pagiging innocente nito. Pwedeng energy mo to, no, or pwede rin sa tao mo. Na kung saan, hindi to nawawala ng pag-asa. Hindi to takot magsimula muli. Kaya nitong sumugal muli sa connection na to. Meron ditong Year of the Dog, or pwede rin sabihin, no, meron ka ditong aso, meron kang alagang aso. Ito lang yung nakikita ko. Then dito, no, sa Two of Swords, meron ditong tao na sobrang pag-iisip. Kumaga, nag-overthinking to. Humahanap to ng kaliwanagan, humahanap to ng katotohanan, or pwede rin sabihin na nagkakaroon to ng, alam mo yun, nag-iisip siya ng malalim dito eh. Okay? Meron tong gustong gawin na desisyon, nalilito siya. Pwedeng may nalilito dito sa connection, pwedeng ikaw o pwede rin yung person mo. Nag-iisip lang siya. Mahanap siya ng clarity dito, okay? Then, nafe-feel ko dito, ano, tingnan natin dito sa Two of Swords. Ano yung kanyang gustong ano yung kanyang iniisip dito? Okay, the Wheel of Fortune. Lumabas ang the Wheel of Fortune. Gusto nito ng pagbabago. Gusto nitong maging maayos yung connection. Kasi kaya itong tao nito nag-overthinking, maybe meron nitong ginawa sa'yo, or pwede rin sabihin, ikaw to. Okay? Gusto mo ng pagbabago sa connection na to. Gusto mo ng clarity. Gusto mo ng mabago yung ikot ng relasyon nyo dito, no? Magkaroon dito ng swerte. Or pwede rin sabihin, gusto mo dito na kumunik muli sa tao na to. May pagbabago ba? May mangyaring pagbabago sa connection na to. Ito lang nakikita ko. Pero ganun pa man, ano, nakikita ko dito yung destiny. Hinahayaan mo na lang yung kapalaran para sa connection na to. Okay, meron dito ng Ace of Pentacles. Then, yung iba naman sa inyo, nakakaramdam dito ng lost opportunity. Kumbaga, may panghihinayang. Pwedeng ito yung person mo, no? Nanghihinayang siya sa nangyayari sa inyo. Then, nakitaan ko rin dito, no? Na meron din ditong nahihirapan. Kumbaga, nagkaroon dito ng loss of funds sa kanya. Pwedeng sabihin sa kanyang trabaho, sa kanyang invest, or sa kanyang ginagawa, no? Pinagkakaabalahan na merong pinagkakakitaan, ganun. Meron ditong loss na nangyari dito sa tao na ito. Na kung saan dumadating sa point na nakakaramdam to ng insecurity, okay? Pwede ikaw nagiging kang mapala dito at tong tao mo to. Hindi, okay? Kaya tong tao na ito, nakakaranas siya ng insecurity sa'yo, okay?
Kasi nagiging kang masaya eh. Samantalang siya, wala siyang may offer sa'yo dito, okay? Then dito, no, sa Four of Swords, meron ditong tao na nagpapahinga. Kumbaga, nireras niya muna yung kanyang sarili, naghihiling, kumbaga, sinusubukan niya munang ipahinga yung puso niya. Kumbaga, take a break muna. Ako muna, unahin ko dito. Parang ganun yung energy, ano. Ako muna, pahinga ko muna yung isip ko sa kanya. Relax muna ako. Hayaan ko na lang kapalaran para sa aming dalawa. Parang ganun yung energy nito, no? Kumbaga, andun ka sa point na humahanap ka ng kaliwanagan, inuunawa mo yung sitwasyon. Kasi gusto mo dito ng kapayapaan eh. Mapayapa yung isipan mo, makapag-relax ka, may balik mo muli yung lakas mo. Naghihiling ka dito sa madaling salita. Ito lang nakikita ko sa Four of Swords. Then dito, no, sa The Hermit, meron ditong Virgo. So ikaw, nakikitaan ko dito, no, Virgo, yan, Virgo na. Pasensya na. Virgo energy, humahanap ka ng katotohanan. Katulad ka din dito sa Two of Swords reverse, humahanap ka ng katotohanan. Gusto mo ng klaro. Maybe, merong ditong pangyayari sa inyo na naguluhan ka sa connection na to. Bakit ganun ang naging resulta? Mga ganun ba? May question ka, bakit naging ganito yung resulta ng connection na to? Anong mali? Anong nagawa kong mali? O anong nagawa ng mali ng tao na to? Mga ganun ba? Meron kang mga tinatanong, bakit ganito? Kumbaga, nakikitaan ko dito na ina-isolate mo yung sarili mo eh. Inaliyo mo yung sarili mo. Maybe, pinaribate mo yung iyong social media, hindi ka nagre-react, okay? Kumbaga, ikaw, tinutuon mo muna yung sarili mo sa paghahanap ng mga tanong na ikaw din lang yung makakasagot dito. Okay? Then, nakikitaan ko din dito sa The Hermit, sinusunod mo dito yung ang inner guidance mo, no? Kasi nakikitaan ko dito yung pagiging mong religyoso. So, nagme-meditate ka dito, maybe nagninilay-nilay ka dito. Pero ganun pa man, ano, sa bawat desisyon na hinahanap mo, nagkakaroon ka dito ng magandang resulta. Or pwede rin sabihin, natutuklasan mo yung sagot. Na kung sana, no, dito sa Four of Swords, ito yung sagot na nakuha mo. Ipahinga mo muna yung puso mo, mag-relax ka muna. Okay, ito lang yung nakikita ko. Then dito, no, sa King of Swords, Gemini, Aquarius, and Libra. Kasi tapos ka na eh. Tapos ka na sa pain na naranasan mo. Naunawaan mo na yung sitwasyon. Dahil dito sa The Hermit, humahanap ka nga ng sagot dito eh. Pero ganun pa man, ano, nahanap mo yung sagot mo. Naging kang matalino. Ginamit mo yung utak mo. Then nakikita ko din dito, nagiging kang logic sa sitwasyon mo. Okay, ginagamitan mo to or pwede rin sabihin, ina-analyze mo yung sitwasyon mo para sa connection na to. Kinat mo yung mga bagay na hindi nararapat sa'yo. Nagkakaroon ka dito ng transformation or pwede rin sabihin, ano, nagiging ka ng klaro sa iyong kaisipan, okay? Meron ditong Nine of Wands. Dahil na-recover mo eh. Or pwede rin sabihin, nakahanap ka ng recovery para dito or naka-recover ka sa mga nangyari dito. Kumbaga, ano, inalisan mo to sa Nine of Wands. Kumbaga, ayaw mo nang makipaglaban dito sa tao na to. Kumbaga, sinukuan mo na siya. Ayaw mo nang sayangin yung energy mo sa kanya. Ginibap mo na to. Ito yung nakikita ko. Okay? Then, Two of Pentacles. Kasi, kaya ginibap mo tong tao na ito. Wala kasing balance eh. Lalo-lalo na para sa'yo. Nahihirapan yung sarili mo dito eh. Kaya ginibap mo na to. Dahil dun, ano, naka-recover ka dito. Kasi kung ikaw, iisipin mo to, naapektuhan din yung kalusugan mo, naapektuhan din yung iyong trabaho. Kaya mas naging kang matalino dito. Nagkaroon ka dito ng clarity para sa connection na to. Hinayaan mo na lang. Hinayaan mo na lang sa kapalaran, ano. Kung destiny mo talaga to, eh di iyo. Ganun yung energy mo. At kung hindi, ay di hindi. Basta magtutuon ako sa sarili ko. Ayoko na makipaglaban sa damdamin ko. Gusto ko na mag-relax dito. Ganun yung energy mo dito. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Then, tingnan natin kung ano pa yung ganap sa'yo. Give me the message. Ano pa yung mensahe sa'yo? Give me the message. Ano pa yung mensahe sa'yo? Paradise. So, nagiging kang masaya ngayon, ano? Nakikita ko dito na gusto mo magtungo pa rin yung person mo sa'yo. Pero nakikita ko dito na gusto mo pa rin yung kaligayahan mo eh. Okay? Dito sa happiness. Or humahanap ka ng
kaligayahan na sana ma-enjoy nyo rin yung bawat isa. Magkasama din muli kayo, okay? Kasi meron ka ditong Wheel of Fortune, umaasa ka pa rin dito. Hindi halos lahat ha, talagang nakikita ko. Meron pa rin umaasa dito. Give me more information. Pwede ikaw to o pwede rin yung person mo. The Phoenix. So, gusto nito ng panibagong simula, panibagong yugto sa connection na to. Gusto nitong mag-rekindle muli kayo. Mag-renew. Magkaroon ng transformation. May pagbabago. Kumbaga, tanggalin na yung past. Magsimula muli. Kasi meron ka na ditong nagaganap sa'yo eh. Meron ka ng paglagong nagaganap sa iyong kaisipan, ganun din. Kumbaga nagmamatured na kayo eh. Pwede rin sabihin nagbabago na yung pananaw mo sa buhay, nagiging ka ng malalim dito, naunawaan mo na yung sitwasyon mo, kasi lumabas ang The Hermit dito eh. Nagnilay-nilay ka. Okay? Ito na yung nakikita ko kasi meron ditong growth na nangyayari sa'yo. Give me more information. So, the runner. So, kaya inalisan mo to eh. Dito sa Nine of Wands, then the runner. Ayaw mo na kasi makipaglaban eh. Inalisan mo na to. Pinili mo yung sarili mo. Hinanap mo dito yung kapayapaan mo. Nagpahinga ka dito eh. Kaya tinatakbuhan mo to. Okay? Give me more information. Meron ditong snake. So, nakikitaan ko rin dito eh. Meron ditong snake. So, meron ditong umahas. Pwede rin sabihin na may involved dito na ibang babae o ibang lalaki sa connection na to. Kaya mainam, ginagamit mo yung utak mo dito kasi ayaw mo din ma-involve eh. Ma-involve yan. Ito lang nakikita ko. Meron ka pa rin ditong ka-kompetisyon. Ka-kompetisyon sa person mo. Maybe kaya hindi pa rin to nakakontak sa'yo dahil meron pang pumupukaw sa attention ng tao na to. Give me more information. Kaya nakikita ko dito, mas tinakbuhan mo to, no? So, dito, no, may healing heart. Nakikita ko dito na muli mong hinihil yung puso mo. Kung makikita mo naman dito sa puso na to, tinatahi mo eh. Hinahanap mo dito yung kapayapaan mo. Hinahanap mo yung kalayaan mo sa toxic na nangyayari sa'yo. Kasi hindi na maganda eh. Kasi dumadating dito na nagiging addiction. Mahanap ka sa tao mo. Pero ganun pa man ano, pwedeng energy to ng person mo. Naghihiling siya kasi ayaw niya ng addiction or ayaw niyang nakagapos dito sa pusong ito. Na kung saan ano, nakagapos yung puso pero hindi niya control. Maybe, sabihin natin dalawa kayo sa buhay ng tao na ito. Meron ditong addiction na nagaganap sa sayo o pwede rin sa person na to, no? Na kung saan ano, may pagka-control or nawawalan ka ng kalayaan dito. Dito sa addiction, ano, hindi ka nagiging malaya. Gusto mo makawala dito. Kaya pilit-pilit mo ditong pinalalaya yung sarili mo sa toxic na nararamdaman mo or sa addiction na nararamdaman mo. Gusto mo na mag-healing yung puso mo dito. Kaya inaalisan mo na to. Hanggat maaari, nilalayuan mo na to. Yung takot. Or sabihin natin na ayaw mo nang maging depende sa tao na to. Gusto mong mahanap yung sarili mo. Okay? Give me more information. Kumbaga, no, tinutulungan mo yung sarili mo dito. Mahanap ka ng kaliwanagan. Heartbroken. Okay? Meron ditong heartbroken. Kahit heartbroken ka man sa panahon ngayon, kasi sobrang lalim yung sakit na dulot nitong tao mo, no? Pero ganun pa man ano, nawala ka man dito dahil sa hiwalay nangyayari dito. Huwag ka mag-alala, may transformation na gaganap sa'yo or meron ditong parating na transformation sa'yo. Masakit man ito, pero malalampasan mo to. Kasi meron ditong healing. Maunawaan mo yung sitwasyon mo at matatanggalan mo tong pain na to. Mahirap man, pero kaya mo yan. Okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Self-indulgence. Kaya nasabi kong kaya mo yan kasi pinauunawa sa'yo dito na mahalin mo yung sarili mo. Kasi once na ikaw ay nagiging addiction o nakako-dependent ka sa tao neto, kasi walang healing na magaganap sa'yo dito, okay? Kaya mainam, mahalin mo yung sarili mo. Mag-focus ka sa iyong sarili. Time to heal, kasi ang paghilom naman ng puso, hindi naman yan biglaan eh. May oras yan para diyan.
Kumbaga, kailangan mo lang ditong aralin yung shadow work mo. Kumbaga, magkaroon ka ng self-appreciation, okay? Mahalin mo yung sarili mo, pahalagan mo yung sarili mo, magtuon ka sa sarili mo, alamin mo yung halaga mo. Once na nalaman mo yung halaga mo, hindi mo na hayaan na maging adik ka ulit dito. Okay? Hindi mo na hahayaan na saktan ka muli neto. Hindi mo na hahayaan na dayain ka dito. Okay? Kaya mainam, alisan mo to, the runner. Kasi ito lang yung sagot eh, alisan to. Once na alisan mo to, maghihiling ka dito. At once na naghiling ka dito, dito ka papunta. Minamahal mo na yung sarili mo. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.